Tila hindi na talaga matapos ang mga ginagawang kababalaghan ng China at talagang umabot na ito sa sukdulan, sa bagong kaganapan, tila nagpasaring na naman ng panibagong pandaraya at pagtratraidor ang China sa Pilipinas sa pinagtatalunan na teritoryo sa West Philippines Sea. Noong June 17, 2024, naganap ang isang standoff sa pagitan ng ating Coast Guard at Chinese Coast Guard, kung saan ang Seaman First Class na si Jeffrey Facundo ng Philippine Navy ay nawalan ng kanyang kanang hinlalaki. Matapos mabangga ng isang Chinese Coast Guard, CCG vessel, ang Philippine Rubber Boat sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP Western Command Chief Rear Admiral Alfonso Torres Jr. sa kanyang press conference, nangyari ito dahil sa pagpapatong ng forward portion ng China Coast Guard RHIB sa RHIB ng tropa ng Pilipinas. Sa bilis at bigat ng RHIB ng Chinese Coast Guard, naipit at nadala ito sa daliri ni Facundo, na nagresulta sa pagkawala ng bahagi ng kanyang daliri. Sinabi ni Torres na masuwerte pa si Facundo na isa lamang sa kanyang mga daliri ang napinsala, at pasalamat na hindi ang buong kamay ang naapektuhan. Si Facundo ay iginawad ng Wounded Personnel Medal ni AFP Chief Romeo Bronner na personal na bumisita sa kanya sa ospital. Isinaad ni Bronner na si Facundo at ang ibang nakauniporme ay ipinanalo sa kanilang dedikasyon at pagtupad sa kanilang tungkulin sa misyon noong Hunyo 17. Inisa-isa rin ng Philippine Coast Guard, PCG, ang mga detalye ng pangyayari at itinuro na iisang tauhan lamang ng Pilipinas, si Facundo, ang nasugatan sa insidente. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng potensyal na panganib at tensyon sa rehiyon, lalo na sa mga maritime standoffs at miscommunications sa pagitan ng mga Coast Guard ng China at Pilipinas. Ang pagiging biktima ng insidente si Seaman First Class Jeffrey Facundo ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng safety at security protocols sa karagatan at ang pangangailangan ng maingat at peaceful na pakikipag-ugnayan sa mga maritime activities sa lugar. Ang insidenteng ito ay nagbibigay ng diin sa mahalagang usapin ng maritime safety at diplomacy sa South China Sea. Pero hindi ito pinakinggan ng China at sinabi na Pilipinas pa ang may kasalanan sa nangyari. Sa nangyaring standoff sa Ayungin Shoal na nagresulta sa pagkawala ng hinlalaki ng Seaman First Class na si Jeffrey Facundo ng Philippine Navy, may mahalagang konteksto na nagbigay daan sa insidenteng ito. Ang Ayungin Shoal, na kilala rin bilang Second Thomas Shoal, ay isang teritoryo sa West Philippine Sea na may mga pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang Ayungin Shoal ay matatagpuan malapit sa Palawan at geograpikal na bahagi ng Spratly Islands na kilala rin sa Pilipinas bilang Kalayaan Group of Islands. Ito ay importante sa Pilipinas bilang bahagi ng kanilang Exclusive Economic Zone, EEZ, at Marine Resources, subalit ang territorial na pag-aangkin nito ay isinasalalim sa mga issue sa teritoryo at soberanya sa South China Sea. Ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan nasugatan si Seaman First Class Facundo ay bahagi ng mga alitan at maritime standoff sa rehiyon, kung saan ang Philippine Coast Guard ay nagsasagawa ng maritime patrol upang ipagtanggol ang soberanya at exclusive economic rights ng Pilipinas sa lugar. Ang pagkawala ng hinlalaki ni Facundo ay nagdulot ng pagkilos at pagtugon mula sa Philippine Navy at iba pang ahensya ng Pilipinas sa paninindigan sa teritorial na karapatan ng bansa sa Ayungin Shoal. At hindi pa riyan nagtatapos ang tila pagtratraidor ng China dahil kamakailan lamang, iniulat ng Armed Forces of the Philippines na binabantayan nila ang paglalakbay ng 4 na sasakyang dagat ng People's Liberation Army, PLA Navy, na papalapit sa loob ng 12 nautical miles mula sa lalawigan ng Palawan sa Pilipinas. Ang mga sasakyang ito ay kinilala bilang ang Plan Destroyer Luyang III, DDG-1268, ang Frigate Jiangkai II, FFG 570, ang Destroyer Renhai, CG-105, at ang Replenishment Oiler Fuchi, AOR 907, na lumalayag patungo sa timog kanluran ng Balabac Strait noong Miyerkules. Ayon sa AFP,
Ang mga sasakyang pandagat ay hinamon at ngumiti sila ng naaayon. Karaniwan umano ang pagdaan ng mga internasyonal na sasakyan sa Balabac Strait. Ang kakayahan ng AFP na subaybayan at tugunan ang ganitong mga aktibidad ay nagpapakita ng kanilang pangako sa kamalayan ng maritime domain at pagprotekta ng teritoryo, soberanya at mga karapatan sa soberanya ng bansa. Ang AFP ay patuloy na vigilant sa pagpapangalaga ng maritime interests ng Pilipinas makaraan ng insidente. Ang Senado ng Pilipinas ay nagsagawa ng pagsisiyasat sa pinakabagong komprontasyon sa dagat ng Pilipinas at China. Ang footage na inilabas ng militar ng Pilipinas ay nagpakita ng marahas na pag-atake at pagyurak sa soberanya ng bansa sa Ayungin Shoal. Ito ay bahagi ng tumitinding alitan sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas na naglalayong itaguyod ang kanilang respective claims sa South China Sea. Ang United States ay tumindig sa Pilipinas bilang kaalyado at nagbigay ng suporta sa kanilang karapatan sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Antony Blinken ng US Department of State ay nagpahayag na ang pagkilos ng China ay nagdudulot ng paglabag sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon at ipinapakita ang matatag na pangako ng US sa Pilipinas sa ilalim ng kanilang kasunduan. Makaraan ng ilang araw umalis din ito, subalit noong June 21, namataan na naman ang dalawang Chinese warship sa Balabac, Palawan pa rin. Habang patuloy ang alitan sa pagitan ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal ng West Philippine Sea, may report na lumabas na dalawang barkong pandigma ng China. Ang namataan malapit sa Onok Island sa Balabac, Palawan. Ayon sa mga ulat, isang grupo mula sa isang medical mission ang pauwi nang biglang makita ang dalawang barko ng China malapit sa kanilang lugar. Bago tayo magpatuloy kaalam, i-share ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20+ reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Una nilang iniisip na mga sasakyang pandagat ng Pilipinas ang mga barko, ngunit nang makita nila ang mga watawat ng China, agad nilang na-realize na ito ay mga barko ng China. Isa sa mga doktor na kasama sa medical mission ang nagkumpirma na ang isa sa mga barko ng China ay lumipat ng halos 1 kilometro malapit sa kanilang lugar. Sa kanilang palagay, ang mga sasakyang pandagat ng China ay nasa tubig na ng munisipyo ng Balabac. Bagamat kinumpirma ng miyembro ng Armed Forces of the Philippines Western Command ang presensya ng mga barkong pandigma ng China sa lugar, hindi pa naglabas ng opisyal na pahayag ang militar hinggil dito. Ang presensya ng mga barkong pandigma ng China sa nasabing lugar ay nangyari matapos ang insidente kung saan agresibo ang pagsalakay ng Chinese Coast Guard sa mga tropang Pilipino na nasa Ayungin Shoal para sa rotation at resupply mission. Ang bagay na ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at konfrontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang pagpapakita ng lakas at presensya ng mga barko ng China sa lugar ay nagbibigay ng pangambang posibleng escalation ng alitan at paglabag sa soberanya ng Pilipinas sa karagatan ng Palawan. At tulad ng sinabi ko kanina, hindi inaamin ng China ang kanilang kasalanan. Bagkus sa isang pahayag nitong Lunes, idiniin ng China Coast Guard, CCG, na ang isang supply ship ng Pilipinas ang dapat sisihin sa bahagyang banggaan sa isang Chinese vessel sa South China Sea. Ayon sa China, ang Pilipinas ay hindi sumunod sa mga babala at sa halip ay lumapit sa kanilang Coast Guard vessel ng hindi propesyonal, na humantong sa insidente ng banggaan. Sa pahayag ng Beijing, inakusahan ang barko ng Pilipinas ng iligal na pagpasok sa dagat malapit sa Renai Reef sa Nansha Islands ng China
na kinikilala ng Pilipinas bilang Ayungin Shoal. Ang China Coast Guard ay nagpapatuloy sa hakbang sa pagkontrol laban sa barko ng Pilipinas alinsunod sa batas, ayon sa kanilang pahayag. Sa kabila ng pahayag ng China, agad na tinanggihan ng Pilipinas ang kanilang claim at tinukoy ang Renai Reef bilang bahagi ng Spratly Islands at Ayungin Shoal sa jurisdiction ng Pilipinas. Ipinunto ng Pilipinas na ang paglapit ng kanilang barko ay sa layuning propesyonal at hindi mapanganib at hindi naglalayong magdulot ng anumang alitan sa rehiyon. Ang insidente na ito ay nagpakita ng patuloy na tensyon sa South China Sea at ng mga pag-uusap at debate sa pagitan ng mga bansa ukol sa kanilang maritime claims at security protocols. Ang haka-haka at pahayag ng bawat bansa ay naglalarawan ng anggulo at perspective ng bawat isa sa nasabing pangyayari sa teritoryo ng Dagat Timog China. Kamakailan din kung matatandaan niyo naglabas din ang China ng panibagong pulisya laban sa mga illegal raw na mag-trespass sa karagatan na sakop naman ng Pilipinas. Sa ilalim ng mga bagong patakaran, maaaring pigilan ng Chinese Coast Guard ang mga dayuhang barko na pinaghihinalaang lumabag sa kanilang jurisdiction ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Ang nasabing batas at panuntunan ay nagdulot ng dagdag na tensyon sa rehiyon, partikular sa South China Sea, kung saan may mga patuloy na alitan sa pagitan ng China at iba't ibang bansa na may territorial claims dito. Ang pagpapahintulot sa paggamit ng nakamamatay na puwersa at ang pagbibigay ng malawakang kapangyarihan sa Coast Guard ng China ay nagbibigay ng bagong dimensyon sa maritime security at geopolitical na dynamics sa rehiyon. Sa pangkalahatan, ang nangyaring standoff ay nagpapakita ng patuloy na tensyon at konfrontasyon sa West Philippine Sea at South China Sea, lalo na sa mga pinag-aagawang teritoryo at exclusive economic zones sa rehiyon. Ang insidente na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging maingat at maalam sa pakikipagsabayan sa mga maritime activities sa lugar na ito at ang pangangailangan ng maayos na dialogue at resolution para maiwasan ang hindi inaasahang pangyayari na maaaring magdulot ng pinsala sa mga tauhan at relasyon ng mga bansa sa rehiyon.